Sit down. People on the mountaintop and on the darkest
dun sa awitin na yun, no? Ang ganda, no? Si Mamboy nag-compose ba, no? Ang ganda, no? Galing sa Missionaries Kid, no? Yes, sige, tawagin na natin si Pastor para po sa gandang mga napuli. Amen. Sige, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 1. Yung 2 Corinthians chapter 1. Ito po yung tatlong stages ng pagliligtas ng Diyos, no? Tatlong baitang ng pagliligtas ng Diyos. Gusto ko malaman ng bawat isa na hindi pa po tapos ang Diyos sa pagliligtas sa atin, no? Kung tayo ay tatlo, no? Body, soul, and spirit. Madali lang po yan ipaliwanag, no? Hindi po yan totoo yung sinasabi ng iba na mahirap ipaliwanag yung Trinity. Tatlong persona po sa iisang Diyos, no? Hindi po tatlong Diyos, no? At hindi rin dalawa. Pero may mga pagkakataon na akala natin dalawa siya, no? Pero iisa lang siya. Tatlo lang yung function niya. Katulad po Willie, Tatay Willie. Tay, buhay pa ba yung tatay niya? Wala na. Sino sa inyo buhay pa ang tatay? Ikaw buhay pa tatay mo. Yung tatay na buhay pa yung tatay. Buhay pa tatay mo. O, sige, si Pastor na lang. Okay, si Pastor na lang, ano? Gamitin natin yung example. Si Pastor Ian, tatlo yung function niya, pero iisang tao. Anak siya ng tatay niya, asawa siya ng misis niya, at tatay siya ng anak niya. Tatlo yung function, tatlo yung trabaho, pero iisang tao. Ganyan po yung Trinity. No? Tatlo yung function niya, tatlo yung pinaka-office, tatlo yung trabaho, pero iisa lang yan siya. Okay? Pero dapat yan nadi-distinct. Hindi yan sila pare-parehas. No? Dahil magkakaiba yung trabaho, magkakaiba siya. Hindi siya three distinct personalities siya. Hindi mo masasabi na iisa lang talaga siya. Hindi ganun. No? Katulad po nung John chapter 1, tingnan nyo, John chapter 1. Bago tayo tumungo dun sa 2 Corinthians chapter 1. John chapter 1. John chapter 1, verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dito pa lang sa verse 1, nung una, kung iintindihin mo, no, parang sinasabing dalawang Diyos. Di ba? Sabi niya, no? Tingnan nyo. In the beginning was the Word. And the Word was with yung Word sa pasimula, siya yung Word. Capital yan, W. Okay? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was ibig sabihin, dalawa Diyos. Dalawa eh. Dalawa. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Yung dalawa. Parang lalabas na dalawang Diyos. Aba, parang yung tingin nyo sa akin, parang sinasabi nyo, si Pastor sa akin, parang false doctrine nga tayo. Hindi, pag-aaralan natin. Tutuklasin natin bakit gano'n. Sa verse 2, tingnan nyo verse 2. Anong sabi? Anong sabi ng verse 2? Pogi.
Dali. Yan, talagang pogi siya. Dali, the same was in the beginning. Ano ibig sabihin? With God. Ano ibig sabihin? Yung John chapter 1, verse 1, at saka Genesis 1:1, parehas yun. The same was in the beginning with God. Verse 3. Sino yung him? Huh? Sino yung him? Sino yung him? Sa verse 3. Okay, tingnan natin. Ulitin ko ha. Tingin kayo lahat sa akin. Tingin kayo lahat sa akin. In the beginning was the Word. At tinutukoy ka agad, magmula verse 1 hanggang verse 3, yung Word. Siya yung subject. Siya yung pinag-uusapan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Yung Him na tinutukoy, yung Word. Okay? And, ano sabi? Verse 3, all things were made by the Word. Kasi yung Him na tinutukoy, yun yung Word. Doon sa verse 1. Okay? And then, ano sabi? And without Him. Sino yung Him? Yung Word. Na ano? Without Him was not anything made that was made. Tignan mo, verse 14. And the Word was made flesh. And the Word. O, sino yung naging laman? Yung Word. Sino yung naging laman? Yung Word. O, tapos pinakita dyan, sinabi, ni-reveal kung sino yung Word. Sino? Dali. Only begotten. Ulit. And the Word must made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the only of the Father. So, sino yun? Sino yun? Hindi, yung tinutukoy doon sa verse 14, sino tinutukoy na naging Word? Anak ng So, alam natin na si Jesus Christ yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Yung Word pala, pag pinuntan mo, nilaktawan mo, sinordcut mo sa verse 14, tinutukoy na si Jesus Christ pala yung Word. Nakasama nung God the Father in the beginning. So kung mapapansin mo dyan, parang tatlo sila, parang dalawa sila. No? Okay, puntahan natin yung Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Ano sabi ng Bible? In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. And the earth was made, and the Spirit of God. So, doon sa creation, tatlo sila. Kaya lang, ganito yan. May tatlong function. May tatlong function dyan eh. Yung Father, kailanman hindi yan gumalaw sa trono niya. Nakaupo lang yan sa trono. Wala siyang ginagawa. Nandun yan nakaupo sa trono. Bakit? Kailanman hindi yan umalis. Bakit? Kasi minsan na nagplano yung isa sa pinakamataas na nilalang ng Diyos sa langit, minsan nang nagplano na patalsikin yung nakaupo sa trono. That's why yung God the Father kailanman hindi na umalis sa trono. Kasi pag umalis, nabakante yun. Para lang yung politiko. Di ba pag kami nababakanting office, kahit sino na lang gustong umupo, hello? Naintindihan nyo ko. So yung office ng God the Father is umupo. E sino ang creator? Sino ngayon ang creator ng buong creation? Ha? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Sino yung Him? Yung Word. Nakita natin sa verse 14 na yung Word naging si Jesus Christ. So, sinong creator? Si Jesus Christ.
Hindi yung God the Father. Kasi yun yung Word eh. Siya yung Word. All things were made by Him. So, sino yung Creator? Hindi yung God the Father. Si Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Yung God the Father nakaupo, siya yung nagsasabi na, let there be, bang! Let there be, bang! Let there be, bang! Sa salita lang ng God the Father, bang! Lumitaw yung liwanag. Nagkaroon ng Earth, nagkaroon ng solar planet, nagkaroon ng solar system, nagkaroon ng galaxy, nagkaroon ng lahat-lahat ng creation. Pero sino mismo, kaninong kamay, yung gumagalaw? Nag-create ni Jesus Christ kasi siya yung naging flesh. Siya yung naging laman. At ang sabi sa verse 2, ng Genesis chapter 1 verse 2, and the Spirit of God, capital letter S, ibig sabihin, yan yung Holy Spirit, kasama sa creation. Siya yung gumagalaw. Siya yung nagbibigay buhay. Yung banal, yung kamay mismo si Kristo, kamay ni Kristo, yung nag-form sa earth, yung gumawa ng galaxy, lahat ng solar system, kamay ni Jesus Christ yun. Yung mismong gumalaw, gumawa ng clay, dinuraan, yung mismong kamay ni Kristo yun. Si Kristo mismo yung gumalaw. Tapos yung banal na spirito yung nagbibigay ng buhay sa lahat ng creation. Yung Father yung nagsasalita, let there be, bang! Let there be, bang! Let there be, bang! Sa salita lang. Lumilitaw siya. And then yung kamay ang gagalaw sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na spirito. So doon sa creation, kung iisipin mo, all things were made by Him. Yung Him doon, yun yung Word na naging flesh. So sinong creator? Si Jesus Christ. Pero may kanya-kanya silang function. Ngayon, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Mamaya hindi na ako manananghali. No? Ubusog na. Nauna yung pamilya. Pero alam niyo, nakikita ko yung kalagayan niyo sa kalagayan namin. Kung nagsisimula kami, pastor, nakita ko talaga. Dapat magkaroon ka ng vision. Yung pangitain kasi, vision, yung vision, yan yung magpupush sa'yo. To push through, to go on, move forward. Kasi may vision ka. Di ba, sabi ng Proverbs, ano yun? Without? No. Paano sinabi yun? Without the vision, the people perish. Ha? Nakakalimutan mo yung verse. Paano sinabi yun? Na kapag where there's no vision, the people perish. Kung walang pangitain ng isang pastor, sabi sa sino yung watchman? Sa Isaiah? Sa Isaiah? Merong isang title na ibinigay doon sa prophet Isaiah, yung tinatawag na The Watchman. Ano yung The Watchman? Tagabantay siya ng kanyang syudad. Ang pastor, tagabantay yan ng syudad niya, ng komunidad niya. No? Kung walang vision ng pastor, ang tao mapapahamak. Nakasalalay talaga sa pastor. Kaya, nung ako nagsimula, nag-iisa ako, pastor, wala akong kaibigan, hindi katulad mo, lapit mo lang dito sa Mountain View, dami niyo dito. Ako, nung nagsimula ng gawain sa Negros Occidental, galing sa Bulacan, tumawid kami ng dagat, pumunta niyo sa lugar. Wala akong kaibigan, wala akong kakilala. Talagang pamilya ko lang kasama ko. Kasama ko yung panganay kong anak sa street preaching. Meron akong street preaching. Yung aming tricycle, nilagyan ko ng speaker sa taas, yung speaker, kinabit ko dun sa battery. Kahit saan ako magpunta, nag-preach ako. May dala akong trucks, kasama ko yung anak ko. Minsan, kasama ko yung misis ko. Wala akong kaibigan, wala akong kakilala. Pero ngayon, kilala si Pastor Sakal. Ay, ikaw pala yung nagsimula ng church. Nung umalis kami, noong 2012, dun sa Negros Occidental, ang attendance 80. 60, 70, 80. Ngayon, mahigit 300 sila. Napakalaki ng nakabili sila ng lote na mahigit 1,000 square meters. Nakapagpundar sila ng
light materials lang, pero ang lapad, ang laki. Ngayon, grabe, triple yung ano nila, triple attendance nila. Fourfold pa, lumaki. Sa tulong at biyaya ng Diyos. No? Dahil may vision si Pastor, ginamit ang Panginoon siya. Every yung Halloween yung November 1 and 2, kasi doon sa Negros, meron tinatawag na Tigkalalag. Festival yun. Ano yun? Yung dancing in the street, yung nagsasayaw sa kalsada, mga iba't ibang barangay, nagsasayaw sa kalsada na ang costume nila yung Halloween. Alam niyo kung anong ginawa ng pastor na iniwan ko? Tinalaban niya yun. Yung buong church, dinalabas niya. Yung buong church, nagpaparada sila. May dala-dala silang lahat ng t-shirt nila nakaprint ng Jesus Saves. Iba't ibang verses, itinataas nila. Iikot sila sa buong bayan ng Isabela. Kaya niyo? Oo, kaya niyo yun. Bakit? Yung Diyos niya, Diyos niyo rin eh. Ganon yun eh. Kaso, patapangan lang eh. Palakasan lang ng loob eh. Eh siya, mas malakas ang loob niya sa akin. So, nagawa niya yun. Every time na magkakaroon ng Halloween party, tatapatan nila yon. Mas maingay sila. Ang dami nilang hawak na megaphone, nangangaral. Sa kalsada, iniikot nila yung buong parada talaga. Buong church, kasama niya, 300 people yung kasama niya. Iikot sila buong sa buong Isabela, sa Negros Occidental. Minsan, maiimbitahan kita para makita mo, malaman mo hindi nagsisinungaling si Pastor Sakal. Talaga, mga kapatid, nakilala kami dahil sa street preaching. Walang takot, walang kaba. Bakit kailangan mo matakot? Ang sabi ng Panginoon, bakit kailangan mo mahiya? Ang sabi ng Panginoon, yung mga taong, yung mga anak ko na kinihiya ko, ikahihiya ko rin sila someday. Mas nakakatakot yun. Ikakahiya ka ng Diyos. Sasabihin mo, Panginoon, nanampalataya ako sa iyo. Sasabihin sa'yo, ha? Talaga? Kasi wala kang lakas ng loob. 2 Corinthians chapter 1, verse 10. Ang sabi ng Bible, who delivered us from so great a death, and doth deliver us, in whom we trust, that He will yet deliver us. Tatlong tenses ng verb. Tatlong tenses ng verb. Ang sabi ng verse 10, who delivered, past tense. Hanapin mo yung delivered na present. Who delivered us from so great death, a death, and doth deliver, present tense, in whom we trust that He will yet deliver us, future. 3 stages ng salvation. Gusto kong matutunan nyo ngayong umaga. 3 stages. Merong 3 baitang ng kaligtasan. Ano yun? Number 1. Yung salvation ng soul from the penalty of sin. Sulat nyo kung kaya nyo sulat. Salvation of soul from the penalty of sin. Tapos na yun. Nabayaran na yung kasalanan natin. Kailan? Ha? Kung napako si Kristo sa krus, bayad na ang kasalanan natin. Ligtas na yung kaluluwa mo. The moment na magsisi ang tao, ma-realize niya na yung ginawa ni Kristo ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Pag na-realize niya yun, makita niya na siya nangangailangan ng kaligtasan, kailangan mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Hindi tanggapin si Kristo bilang Panginoon sarili niyang tagapagligtas. Napatawad na yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan. Napatawad na yung kanyang kaluluwa. Yung first stage, yung unang baitang ng kaligtasan, yung kaluluwa ang iniligtas ng Diyos. Ligtas na yung kaluluwa nyo. Okay? Settled na yan. Wala nang problema. Okay? Wala nang babawi dyan. Wala nang aagaw sa'yo. Hindi katulad ng turo ng iba na ang kaligtasan nawawala. Pwede mo mawala ang kaligtasan? Ha? Pwede? Hindi? Talaga? Talaga? Oo. Talaga ba? Na yung kaligtasan hindi na nawawala, sir? Ha? Talaga? Eh paano kung lumayo ka sa Panginoon? Balikan mo yung dati mong ginagawa. At ikaw ay namatay, hindi nakapagsisi sa kasalanan mo.
Saan punta ang kaluluwa mo? Saan papunto? Ha? Ha? Sa hell. Sabi niyo, hindi nawawala ang kaligtasan. Tapos ngayon, tutungo ka sa impyerno. Okay? Tandaan nyo, yung relasyon natin sa Diyos ay relasyon ng magulang sa anak. Kahit anong gawin nitong anak niyong gwapo. Tandaan nyo to, sir, ha? Kahit anong kasalanan man ang makumit niyan, hindi mapuputol ng kasalanan niya yung relasyon niyo bilang tatay at anak. Meron bang kasalanan na puputol sa relasyon niyo? Ma'am, yung talaga? Eh paano kung itakwil niyo siya? Mapuputol kaya yung relasyon niyo? Eh kung siya ang magtakwil sa inyo, ayoko na sa inyo. Dumating yung panahon, ayoko na sa inyo, sabihin niya, hindi niyo ako binibigyan ng allowance. Ang konti ng allowance na tatanggap ko, pinutol niya yung relasyon. Naputol kaya yung relasyon niya bilang magulang sa the same thing. The same thing, mga kapatid. Wala pong kasalanan na pwede kang magawa ngayon na puputol sa relasyon mo sa Diyos. Hello? Tatlong letter K. Tatlong letter K. Yung ng mga katipunan. May mga katipunero ba dito? Sir, katipunero ba kayo? Hindi. Alam nyo, sa pag-iikot ko, may mga nakilala akong mga katipunero. Lalo na doon sa Tansa, Cavite. May namit pa kami. Noong 2014, nabisita kami doon sa church ni Pastor Bayers. May namit ako ng katipunero. Pero ngayon, nung bumalik kami, wala na. Nauna na siya. Mga katipunero. Meron pala talaga mga katipunero doon sa yung lugar kasi ng Cavite, di ba? Nandyan yung mga KKK. No? So, tatlong letter K na nag-iingat sa kasalanan. Nag-iingat sa kaligtasan natin. Tatlong letter K. Kamay. Kamay ng Diyos. John chapter 10. John chapter 10. Verse 27. Verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28. And I give unto them eternal life. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ito ka. Sabi sa verse 28, nasa loob ka ng kamay ni Kristo. At sabi niya, wala nang ibang makakaagaw sa kanila sa kamay ko. Tapos yung kamay ni Kristo, sa verse 29, my Father which is greater than all. Ano sabi? Verse 29, ano sabi? My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Huwag kami kamay ko. Dalawang kamay. Yan, ganyan. Apat na kamay yung nag-iingat sa inyo. Walang makakaagaw dyan. Walang kasalanan na kayang tanggalin ka sa kinalalagyan mo sa kamay ng Diyos. Tatlong letter yan, tandaan nyo. Pangalawa, yung mga kasulatan, ang Biblia. Ito ang katunayan na ikaw ay ligtas na. 1 John chapter 5, verse 11. Anong verse 11? And this is the record that God had given to us. Ito yung record. Ito ang record. And this is the record that God had given to us, eternal life. And then ano sabi? Verse 12. He that had the Son had life. And he that had not the Son of God. So wala kang Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Pero kung may Kristo ka, may buhay na walang hanggan ka. Verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe that Jesus is the Son of God. Mga kapatid, itong nagpapatunay na meron kang kaligtasan at kailanman hindi na yan mawawala. Number 1, yung kamay ng Diyos, iniingatan ka. Yung kaligtasan mo. Hindi ikaw nag-iingat sa kaligtasan mo. Hello, hindi ikaw. Ang Diyos ang nag-iingat sa kaligtasan mo. Dahil wala tayong kapangyarihan laban sa Diablo. Kung tayo lang. Wala. So, ang kamay ng Diyos ang nag-iingat. Pangalawa, yung mga kasulatan ang nagpapatunay. Pangatlo, yung kapangyarihan ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 5. Yung kapangyarihan ng Diyos yan ang umahawak sa kaligtasan ng tao. Tingnan nyo ito. Maglalakad ka sa kalsada.
hawak mo yung anak mo. Ba? Tayo ka, tayo. Huwag kang tumawa, seryoso ha. Seryoso. Diba, tingnan nyo to. Naglalakad kayo sa kalsada. Alin ang mas sigurado? Bitawan mo to. Ikaw nakahawak sa papa mo? O ang papa mo nakahawak sa iyo? Alin ang mas sigurado? Naglalakad kayo sa kalsada. Ito'y 2 years old. Papa ang alin? Oo. Pero diretso nyo kasi papa lang. Walang yung papa ang nakahawak, yan ang mas sigurado. Kaysa sa ang anak ang nakahawak sa tatay. Kamukawak ko. Mga kapatid, yung kaligtasan, hindi ikaw ang mahawak. Ang Diyos ang nakahawak sa iyo. Kasi bakit? Kung tayo lang ang nahahawak, darating ang panahon, mapapagod tayo. Di ba meron kasabihan? Kapit lang! Di ba may kasabihan na gano'n? Kapit lang! Huwag kang bibitaw! Kapit lang! Mali yun. Dahil kahit na anong kapit mo, darating ang panahon, mapapagod ka. Bakit? Tao ka lang eh. Pero kung ang Diyos ang nakahawak sa iyo, hindi ka mapapagod kailanman. Hindi yan magbabago. Tayo nagbabago ng tingin. Pag may nakagawa ng masama sa iyo, na nakagawa ng mali, iiba ka. Bakit? Tao lang tayo eh. Ang Diyos hindi ganoon. Anumang klaseng kasalanan na magawa mo, kailanman hindi yan magbabago sa iyo. Madalas tayo nagkakasala, tama? Madalas tayo nahuhulog. Pero bakit ganoon ang Diyos? Hindi siya nagbabago. Purihin ang Diyos. Sabi ng Numbers chapter 29 verse Numbers chapter 23 verse 19. Ang sabi ng Bible, God is not a man that He will change. Yung Diyos daw, pasalamat tayo, hindi katulad ng tao na nagbabago. Ang Diyos, once na magpatawad, pinatawad ka na, malinis ka na. Tapos na, napatawad na yung kasalanan mo. Pangalawa, yung banal na spirito, yung second stage ng salvation. Araw-araw, inililigtas tayo ng banal na spirito. Saan? Sa temptation. Tama? Araw-araw, inililigtas tayo ng banal na spirito sa temptation. Araw-araw yan! Nakikita ng banal na spirito, saan ka patungo? Anong iniisip mo? At alam niya, kayo nakababagsak sa kasalanan. Pero araw-araw din, matyaga ang banal na spirito. Ginaguide tayo, binibigyan ka ng wisdom, itinatama yung mga desisyon mo. Para ano? Hindi ka mahulog sa patibong ng diablo. Yan ang pangalawang stage ng salvation. Yung third stage ng salvation, ang ililigtas, iba, soul. Pangalawa, yung spirit. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo na ililigtas sa atin? Soul. And then yung spirit. And then yung ano yun? Yung body. Sa rapture. Tama? Tama? Hello? Tama ba? Yung katawan natin papaguhin ng Diyos. Hindi pa siya tapos sa atin, mga kapatid. That's why maraming wrinkles, may mga sakit yung katawan natin. Bakit? Kasi hindi pa natin na-realize yung divine nature. Babaguhin niya ng Panginoon sa oras na tumunog ng trumpeta. Naligtas na, nabuo na yung pagkakaligtas natin. Yung body, soul, and spirit. Yung body ang huling ililigtas itong katawan. Isipin nyo, hindi ba pwede naman tayong mamatay at dumiretso sa langit ng kaluluwa lang? Bakit kailangan pa isama yung katawan? Di ba? Bakit yun? Kasi ang Panginoon namatay. Tingnan nyo, ang Panginoong Hesus namatay. Nabuhay na magmuli. Nung mabuhay na magmuli, tumira pa sa lupa ng 40 days. And then after 40 days, umakyat siya sa langit. Nabago na, may dala-dala siyang katawan. Nung una, wala siyang dalang katawan. Galing siya sa langit. Bumaba siya, pumasok siya sa babaeng birhen. Ipinanganak ang Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng katawan. And then, namatay siya. Binago niya yung kanyang katawan. Siya mismo nagbago ng katawan niya.
ginawa niyang divine. Bakit lumitaw yung kanyang pagka-Diyos? Nabago yung katawan. The same promise sa mga Kristiyano. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, the same thing, si Jesus Christ, babalik. Babalik ang Panginoon. Someday, babalik siya. Kung kayo naniniwala na ang Panginoon ay babalik, hindi pa yan tapos, hindi pa panahon, hindi pa. Meron pa tayo, binibigyan pa tayo ngayon ng pagkakataon. Puntahan natin sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2. Or 1 Thessalonians muna, chapter 5. Puntahan mo na 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Ang sabi ng Bible, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sabi niya, hindi daw tayo itinilaga ng Diyos saan? Sa kapahamakan, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kundi magkaroon ng kaligtasan. Ang alin? Ang kaligtasan ng ating mga katawan. Ang katawang lupa na ito ay babaguhin ng Diyos sa panahon ng rapture. Mga kapatid, tingnan niyo yung 2 Thessalonians chapter 2. Paano mapapatunayan na ang kaligtasan ay hindi nawawala? Paano mapapatunayan na ang kaligtasan ay hindi mawawala? Mga kapatid, ang mga Israelita, yung mga Hudyo, part po ng kanilang kaligtasan, yung tuli. Yung tuli, yung circumcision, no, sa mga lalaki. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, kailangan mong tuliin yung mga lahat ng anak ng lalaki na may papanganak after 8 days, kailangan ng tuliin. Bakit? Kasi part yun ng kaligtasan nila. Okay? Pero sa atin, pag pinag-isipan mo, anong koneksyon ng circumcision sa pagiging Kristiyano? Anong koneksyon nun? Meron pong koneksyon, malaki ang koneksyon. Anong koneksyon, mga kapatid? Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. And for this cause, 2 Thessalonians chapter 2. Sorry. Colossians pala. Colossians chapter 2. Verse 10. Tingnan nyo. And ye are complete in Him, which is the head of all the principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ano ibig sabihin? Yung circumcision sa Old Testament, mga kapatid, yung pagtuli, tinatanggal yung balat. Tinatanggal yung balat doon sa ari ng lalaki. Pag hindi nyo, mga kapatid, walang mali sa ito. Tinatanggal yung balat. Pag natanggal yung balat, ang sabi doon, the sins of the body. Colossians chapter 2. And ye are complete in Him, which is the head of the principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off, pagtanggal of the body of the sins of the flesh
By the circumcision of Christ. Ano ibig sabihin? Sa Old Testament, para maligtas yung mga Hudyo, tinutulit sila. Part yun ng salvation nila. Ngayon, paano tayo, ang mga Kristiyano ngayon, paano tinutulit ng Diyos? Alam niyo, hirap na hirap ako ipaliwanag ito doon sa mga Argentino. Makinig kayo. Bakit? Kasi sa Argentina, hindi required ang tuli. Hindi required. Hindi katulad natin. Kaya lang, nakakatuwa tayo, no? Kailangan abutin ka muna na 10 anyos bago katuliin. No? Hindi lang nakakatuwa eh. Bakit ba't nakakatuwa? Kasi may mga bisita kaming Amerikano noong 2015. Mga young people sila. Mga young people. 17, 18, 14, may 14 years old. May April yun. April. May mga bisita kami. Kami nag-asikaso ni Mrs. sa mga pagkain nila. Naghanap ng titirahan nila. And then, nakita nila, may dumadaang mga batang lalaki. Mga lalaki, pero nakapalda. Sabi nila gano'n. Sabi nila, Brother Raymond, ano yan? Bakit sila nakaganyan? Eh di na napilitan ako, pinaliwanag ko kung ano yun. Sabi ko, circumcision. Nagtataka sila, yung mga Amerikano, kasi sila, sa pagkabata pa lang, pagkapanganak, kasabay na yun sa tuli. Ganun yung mga Amerikano. Hindi katulad natin mga Pilipino, kailangan mo maghintay ng 10 years old. Hindi ba? No? Bakit ba? Bakit kailangan gano'n ba? Eh ano yun eh? Hygiene yun eh. So anong koneksyon yun? Anong koneksyon nun sa buhay Kristiyano? Pakinggan nyo at panoorin yung maigi. Paano natutuli sa pamamaraan ang Kristiyano? Paano tinutuli ng Diyos na hindi gumagamit ng kanyang kamay? Ayun po, circumcision not made with hands. Paano yun? Paano? Pakinggan nyo maigi. Pastor ka, tayo ka, Pastor. Pag-ibig yung kamay mo, gas mo, pag-ibig, tanggal mo. Ito po yung body. Ito yung soul ng tao. Ito siya, si Ian Kenneth. Ito yung katawan niya. Ito yung soul. Katawan, soul. Okay? Kaluluwa. Once na ang tao nagsisi sa kasalanan, tinanggap si Kristo bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas, tinutuli siya sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Papasok yung Banal na Espiritu. Paghihiwalayin niya yung katawan sa kaluluwa. Tingnan niyo maigi. Kapag tanong din kita, ikaw ba nagkakasala pa rin? Sabi mo, opo. Madalas ba? Parehas kami. Tingnan niyo ito. Ang tawag dito, circumcision not made with hands. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tinutulong tayo. Hinihiwala yung katawan sa kaluluwa. Okay? Kapag nagkakasala ang isang mananampalataya, ang naaapektuhan yung katawan lang niya, ang kaluluwa hindi niya. Dahil sa presensya ng Banal na Espiritu. Kaya, walang puputol sa relasyon ng ama at ng kanyang anak. Ano man ang mangyari. Walang kasalanan na pwedeng putulin yung relasyon natin sa ating Diyos dahil sa presensya ng Banal na Espiritu. Nakuha nyo? That's why ang kaluluwa, ang tao, si Ian Kenneth, pag nagkasala, ang naaapektuhan yung katawan niya. Yung kaluluwa hindi na. Bakit? Yung kaluluwa may protection. Anong protection? Yung Holy Spirit. Paano yan? Huwag mo muna ito ba, kapatid? Pagtisan mo lang muna. Tingnan nyo, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Tingnan nyo ito mga kapatid. Napakagandang paliwanag ito. Galatians, Ephesians chapter 1. Verse 13. Tingnan mo, pakibasa, verse 13.
lumalabas na. Lumalabas na. Selyo. Yung kaluluwa tinatatakan na itong tao na to, anak ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakuha nyo, ang tawag sa banal na Espiritu, ang trabaho niya, siniselyuhan niya. Lahat ng mga mananampalataya, yung tunay yung tunay na nagsisi sa kasalanan at tinanggap si Kristo Jesus, siniselyuhan niya ng banal na Espiritu. Akin ka, akin ka, akin ka. Wala na may-ari sa'yo. Akin ka, akin ka. Sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. Ganun po yan. Kaya ang kaluluwa, kahit anong gawing kasalanan, wala kang pwedeng magawang kasalanan. Kung tunay kang ligtas at gagawa ka ng kasalanan, mag-iisip ka. Tama? Mag-iisip ka bago ka gumawa ng kasalanan. Tama ba? At kapag ka nakagawa ka ng kasalanan, unconsciously, abay, mababagabag kayo. Ay, Panginoon, sorry po. Magsusorry ka agad. Yun ang resulta ng tunay, patunay na ikaw ay ligtas. Magkakaroon ka kaagad, makukonsensya. Ay, Panginoon, sorry po. Sorry, Lord. Meron akong commitment sa iyo, meron akong na-promise, hindi ko nagawa. Sorry po, tulungan mo ako. Bakit? Sino yung tumutulong? Yun yung trabaho ng banal na Espiritu. Siya yung nagpapaalala sa atin. Kaya malaki po yung tulong na ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya kahit anong gawin ngayon, tignan nyo ito kahit anong gawin ng Diablo sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, wala na siyang magagawa. Ang sabi ng Bible, ang purpose niya tatlo: to steal, to kill, and to destroy. Lahat gagawin niya para masira ang buhay niya. Makinig kayo mga kapatid. Lahat ng kayang gawin ng Diablo, dahil desperado na siya, bilang na mga oras niya, sandali na lang, babalik na ang Panginoon. Saan siya itatapon? Sa dagat-dagatang apoy ang katapusan ng Diablo. Patapos na yung buhay niya. So anong gagawin niya? Gagawin niya lahat na magagawa niya. May madala lang ng kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ganyan ang Diablo. Kaya lahat gagawin niya para sirain ka. Kaya tayong mga Kristiyano dapat sa presensya ng Banal na Espiritu, dapat nakikinig tayo. Nakikinig tayo lagi sa sinasabi ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Dahil ang Diablo nang uudyok din yan. Nang uudyok din siya. Oh, ready ka na. Sunday morning, ready ka na. Patungo ng church, biglang may lilitaw na problem. Ano ba naman? Papunta ka na sa church, may lilitaw pa na problema. Pagkagising mo pa lang, yung mga misis, hahanapan na kaagad ng problema ng asawa. No? Hanapan ng problema. Yung mister talaga, ganun talaga yan. No? Sila talaga yung maghahanap ng problema. Tapos ang babalingan yung mga misis. Bakit, pastor? Paano nangyari yun? Pagising sa umaga, Ma, nasan yung medyas mo? Sabihin ng asawa, ako ba nagubad yan kagabi? Ikaw nagubad yan eh. Saan mo nilagay? Dito ko lang nilagay eh. Ikaw ang mahilig maglikpit. Di ba? Tama ba? O yung mga anak, Ma, nasan yung brick? Pati ba naman brick hanapin pa kay mama? Malaki ka na eh. Lahat ng nawawala, hinahanap kay mama. Bakit gano'n, ano? Tama ba? Lahat na lang nang nawawala kay mama. Ba't hindi hinaharapan si Papa? Eh si Papa nawawala din eh. Nawawalan din. No, not normal yun, no? Sa umaga. So papunta ka na sa church, ikaw may uusbog ng mga problema. Kanino galing? Sa Diablo. Para no? Nag-away kayo. Maliit na bagay. Pag didiskusyonan, hanggang sa lumaki. Ayoko na. Ayun mo na magsimba. O, ano yung problema na ngayon? Yung maliit lang dahil lang mo. Sabi ng lalaki, sinabi ko na sa iyo, pag magsisipilyo ang
pisil sa toothbrush sa may puwetan. Yung mga babae sa uluhan ng pisil. Ang lalaki gusto doon sa may puwetan. Yun lang. May mag-asawang pastor. Nag-divorce dahil lang doon. Isipin nyo yan. Napakaliit na problema. Nag-divorce dahil doon. Ang ginawa ng anak, ginunting. Yung toothpaste. O, ito may laman, puwetan, ito may laman. O, hati kayo. Ganun. Maliit na problema palalakihin ng diablo. Kung hindi ka mausisa sa mga nangyayari, talo ka. Talo tayo. Tayo ang matatalo. Pero kung bilang Kristiyano, may magiging kalmado, teka, andyan lang siguro yan, hanapin mo. O ikaw naman, hanap ka na lang. Huwag mo na hanapan si Mrs. Ikaw na maghanap. Kasi nandyan lang naman talaga ito. Na-misplace lang. Ang sinasabi ko mga kapatid, ang diablo gagawin niya lahat ng mga gagawa niya para masira tayo. Ito yan. Maraming Kristiyano, mga kapatid, mahigit. Noong simula ng 2012 hanggang 2016, 480 churches ang nabisita namin. Ngayon, ilan na nabisita namin magmula January hanggang ngayon? Mahigit 20 na. So, di mahigit 500 ang nabisita namin na churches all over the Philippines. At alam niyo ba, marami na ako nakitang simbahan na walang pastor. Bakit? Sa maliit na problema. Anong problema, pastor? Share ko sa inyo, yung isang church na wala ng pastor. Bakit? Kasi ayaw ng miyembro yung kulay ng kortina na gustong iligan sa likuran. Nag-away. Nag-resign ng pastor. Isipin nyo yan? Kortina pinag-awayan. So, meron siyang kaibigan, sinulusyonan. O sige, para walang away, maglagay tayo ng kortina sa gitna. Yung ayaw ng color na ito, o dito kayo. Yung ayaw ng gustong to, o dito kayo. Mga problema na walang saysay. Pag inano mo, inusinsa mo, napakababaw ng minsan ng mga diskusyon natin, mga problema. Kasi sa diablo talaga. Tandaan nyo, ang kaaway wala sa loob ng simbahan. Hello? Isang pamilya kayo, mga kapatid. Kung may problema ang isa, pag-usapan, ayusin. Malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na bumalik ang Panginoon. Tingnan nyo Hebrews chapter 13, mga kapatid. Hebrews chapter 13. Lahat tayo, alam natin na someday magbibigay sulit tayo sa Diyos. Alam natin lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Tama? Tama? Okay. Hebrews chapter 13 and verse 7. Ano sabi ng Bible? Anong ibig sabihin? Yung mga pastor daw kailangang alalahanin. Alalahanin niyo sila na na nagsakripisyo para sa inyo. Yung conversation diyan, yung word na conversation ay yung uri ng buhay nila. And then verse 17. Verse 17, ano sabi? Okay, pakinggan nyo maigi ha. According to verse 17, ang sabi ng Biblia, obey them which have the rule over you. Sundin daw natin ang pastor natin at magpasailalim sa kanila. Okay? Bakit daw? Anong binabantayan niya? For they watch for your... So binabantayan ng pastor yung kalagayan spiritual ng mga tupa niya. Okay? Bakit daw? Bakit daw kailangan niyang bantayan? Magbibigay sulit sino? Sino magbibigay sulit? According to verse 17. Ha?
Ano pangalan mo? Ha? CN. Ano tunay na pangalan? Ha? Chris? Chris Lord. Ano mo siya, kapatid mo? Pwede mo sumasagot. Chris Lord. Pakinggan nyo ha. Kala ko kapatid ko eh. Kala ko kapatid na mas bata. Okay. Sa judgment seat of Christ, tatawagin tayo. Magbibigay sulit tayo. Okay? Pero bukod doon, meron pang isang tao na magbibigay sulit patungkol sa atin. Sino yun? Sino yun? Yung pastor. Tatawagin ka niya. Praise Lord. Judgment seat of Christ na. Lapit ka dito. Halimbawa, ako ang Panginoong Isus. Lapit ka. Lapit ka. Harap ka sa ako. Pag lumapit ka, ganun ko. Nangangati yung ulo mo. Gusto mo tulungan ko. Sabi ng Bible, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Tatawagin ng Diyos yung pangalan natin. Lalapit tayo sa kanyang harapan. Alam niyo ba na meron pang isang tatawagin? Sino? Yung pastor tatawagin. Yan. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, yung pastor nagbabantay sa kaluluwa ng kanyang mga tupa. Okay? Ngayon, isa sa uri ng klase ng pagsusulit, tatanungin ng Panginoon ang buhay ni Chris Lord. Pero ang tatanungin, si pastor. Harapan na to ha, mga kapatid, face to face ito sa Panginoong Isus. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Pag tinanong ko siya, sabihin mo sa akin anong uri ng Kristiyano si Chris Lord. Pwede ka ba magsinungaling, pastor? Pwede mo bang sabihin na po, napakatapat po ng bata niya, napakabait po niya, giver po yan, masiyahin po yan, faithful po yan sa Diyos. Pwede mo bang balik ka rin yung sitwasyon? Ha? Madali lang sabihin, kasi bata. Upo ka. Paano kung tawagin ko yung isa sa inyong mga mas matatanda sa kanya? And then magbibigay sulit siya sa iyo. Nakukuha niyo yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Siya po ang itinalagan ng Diyos na pastor niyo. Mag-submit kayo sa kanya dahil siya ang itinalaga ng Diyos para bantayan ang kaluluwa mo. Pag tiniksan ka niya, Brad, kumusta? Ako, pastor, ako pagka nangumusta sa mga kapatiran, lagi kong ganito. Brad, kumusta na? Gradean mo yung sarili mo, yung spiritual life mo, 1 to 10. Ilan? Ganyan ako mangumusta sa mga membro. Alam nila na kinukumusta ko lagi yung kalagayang spiritual. Dahil yun ang pananagutan ko sa Diyos. Hindi yung physical, hindi yung pera niya, hindi yung kayamanan niya, ang pananagutan ko. Ang pananagutan ko yung katayuang spiritual. Dapat na inaalam ng mga pastor. Ngayon, kung tatanungin ka niya, Nay, kumusta ang iyong buhay? Gradean mo nga, 1 to 10, huwag kayong magalit. Huwag niyong sabihin, ano ba ito si Pastor Matt? Ano naman ito yatang pakialamero? Hindi po siya nakikialam dahil someday, ipagbibigay niyang sulit ang buhay mo. Nakuha niyo? Huwag kayong magalit. Sabihin niyo totoo, Pastor, sa totoo lang, medyo nahihirapan ako ngayon. Kung gigradean ko yung buhay ko, siguro ng 4. Hindi ako, bagsak ako, Pastor. Napakalayo ko sa Panginoon, malamig ako. Sabihin niyo yung totoo para alam ng pastor kung paano susolusyonan yung problema spiritual. Huwag kayong magtago sa kanya. Sabihin niyo yung totoo. Pastor, ay, sa biyaya ng Panginoon, Pastor, 7. Ba? Okay yan. Magkita na tayo sa McDo. O pa, Pastor, ako nang bahala. Nakukuha niyo ako. Mga kapatid, trabaho yan ng pastor. Huwag niyo sabihin, bata siya, kulang pa siya sa experience. Kulang pa na lahat natutunan nila mag-asawa. No.
Sila ang tinawag ng Diyos, sila ang pinalaga nila para maging pastor niyo. Sila ang mag-guide sa inyo spiritually. Ang sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Sundan niyo si pastor hanggat hindi siya nagkakasala. Hanggat hindi siya nahuhulog sa tulay, sundan niyo siya. Dahil pag nahulog siya sa tulay at sinusundan niyo siya, mahuhulog ka rin sa tulay. Ganun lang yun. Hanggat hindi pa nahuhulog, hindi pa nagkakasala, sundan niyo siya, igalang niyo siya, ipag-pray niyo siya, panalangin niyo siya lagi. At hindi lang siya, pati yung misis niya. Kung magkaroon naman sila, may mga anak pa ba kayo? O kung meron na, kasama niyo sila sa prayer. Mga kapatid, huwag mo sila nakakalimutan. Trabaho niyo, responsibilidad niyo bilang mga tupa ng Diyos sa simbahan ito. No? And then lastly, punta tayo, bago tayo magtapos, sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ang sabi ng Biblia, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, inaasahan ng Diyos na yung katawan mo, iaalay mo sa Kanya. Hello? Inaasahan po ng Diyos na iaalay nyo yung inyong mga katawan sa Panginoon. Alam ko mahirap ang trabaho ng pagpapatuloy ng church. Mga kapatid, inaasahan kayo ni pastor. Kailangan niya yung tulong nyo. Kailangan niya yung tulong nyo, mga kapatid. Kayo nang bahala magdugtong. Basta kang alam ko, kailangan niya ang tulong nyo. Huwag mo siyang iwan. Huwag mo siyang iwan. Kung si pastor, darating ang panahon, bibigay sulit ang inyong mga buhay. Kung ikaw ay aalis dito sa church at pupunta ka sa iba, sa tingin mo, yung pastor na yun ang magbibigay sulit sa'yo? Maraming Kristiyano, parang tipaklong. Anong tipaklong sa Kapampangan? Talong-talong? Talong-talong? Hindi, yung pangalan mismo ng tipaklong. Tipaklong talaga? Tagalog din pala. Sa Kapampangan, walang Kapampangan, no? Tipaktong. Okay. Maraming mga ganyan Kristiyano. Yung pagka na-offend, lilipat. Na-offend na naman doon, lipat na naman. Ay, nasasawa na ako, lipat na naman sa iba. Akala nila, ganun lang ang buhay Kristiyano. Mali po yun. Mali yun kasi someday, walang magbibigay sulit sa iyo. Walang aako na siya ang pastor mo. Matakot ka, mga kapatid. Dahil tatawagin tayo ng Panginoon, and then sino ang tatawagin niya bilang pastor mo? Kung para kang tipaklong. Balat sibuyas, na-offend, lipat sa kabila. Pag lipat sa kabila, hindi siya na-offend doon sa pastor. Kanino na-offend? Doon naman sa mga miyembro. Lipat na naman. Tapos naghanap na naman. Wala pong perfectong church. Hello? Wala po. Si pastor hindi perfecto, si Mrs. hindi perfecto. Kahit nga si pastor perfecto, apelido perfecto, hindi po sila perfecto. Pangalan niya perfecto, apelido perfecto, nakatira sa San perfecto. Hindi po perfecto, wala pong perfecto. Huwag tayong maghanap ng simbahan na perfecto. Magtiyaga kayo. Meron kayo nito, pagtiyagaan niyo ito. Mga kapatid, huwag kayong problema sa malaking lugar. Ang problema nyo, magdala ng kaluluwa. Ang problema ng Diyos, yung lugar. Nakikita niya, masikip na kayo, hindi nyo yan po problemahin. Siya magpo-provide. Basta't kayo ang problemahin yung kaluluwa. Magdala pa, sige pa, magdala pa. So, nung lumago na yung church namin, sabi ko sa kanya, Pastor, huwag mo intindihin yung lugar na pagdadausan nyo, yung pagsasambahan nyo. Huwag mo intindihin yan. Magdala kayo ng kaluluwa. Sige, dala. Hanggang sa palaki na sila ng malaki. Nakahanap sila ng lugar na 1,000 square meters. Nakapagpatayo sila ngayon, ang ganda ng Meron silang parsonage, meron silang para sa mga visitors na bumibisita, mga pastor, mga missionary, doon nila inilalagay. Bakit? Kasi
Dalawa lang ang uri ng trabaho. Yung trabaho natin at trabaho ng Diyos. Trabahuin natin yung trabaho natin, tatrabahuin ng Diyos yung trabaho natin. Huwag mong pakialaman yung hindi mo trabaho. Ang trabaho natin, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Pero yung hihipo ng kaluluwa, hindi natin yan kaya. Yung hihipo ng puso, hindi yan. Trabaho ng Diyos yan. Kung hindi mo kayang magdala ng kaluluwa, mag-soul winning, mag-invite ka. Mag-invite ka para may madagdagan dito, dumami kayo. Bahala ang Diyos. Makikita nyo. Kayo mismo makakakita sa kamay ng Diyos kung paano gumawa ng milagro ang Diyos sa buhay nyo. Someday, magkakaroon kayo ng sarili ng lugar, magkakaroon kayo ng sarili ng building. Nakita ko na yan dati. Doon sa church namin, puro tricycle sa labas ng ano. Ngayon, ang daming kotse, wala nang mapagparkingan. Anong nangyari? Binlis ng Diyos! Hindi lang si pastor, yung buong church, individually, binlis ng Diyos. Yung mga negosyo ng mga kapatiran, binlis niya. Bakit? Kasi yung mga miyembro naging submissive doon sa pastor. Yun ang rason. Huwag kayong tataas sa pastor. Pag pinagpala kayo ng Diyos, huwag niyong baguhin yung lifestyle nyo. Ang baguhin nyo yung the way ng inyong pagbibigay. Yung giving doon sa offering. Dapat yan ang nagbabago. Hindi yung lifestyle ng Kristiyano, hindi. Yung giving, dapat yan ang nagbabago. Kung ngayon maliit at pinagpala ka bukas, dapat magbabago, madadagdagan ng zero yung mga binibigay mo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po minsan pa sa isa na naman pong hamon, Panginoon. Na matuto ang bawat isa na magsabit, Panginoon. Salamat po sa teaching na ang kaligtasan ay kailanman hindi nawawala. Panginoon, tulungan niyo po sa murang edad ng simbahan ito. Panginoon po, tulungan mo sila. Samahan mo sila. Patuloy na bigyan po ng wisdom si Pastor Ian, si Ma'am. Palaguin mo sila, Panginoon, sa pagsisilbi sa inyo. Huwag nilang pabayaan, Lord, na malunod sila sa dami ng mga ministry na meron sila. Mabigyan din nila ng pansin, Panginoon, yung pangangailangan nila spiritual na kailangan nilang magbigay ng oras sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy pong samahan si Ian at sa kanyang may bahay, Panginoon, sa paglago nila spiritual, kasama ng kanila pong mga tupa, kasama ng inyong mga tupa, Panginoon, sa lugar na ito. Lumago pa sila in numbers, in quantity, and in quality, Lord. Samahan mo sila. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Kung ikaw ay nandito ngayong umaga, habang ang lahat ay nakapikit at nakayuko, kung ikaw ay nandito ngayong umaga at sinasabi mo, Pastor, tulungan niyo ako, Pastor, ipag-pray niyo ako. Gusto ko pong maging katuwang pa ni Pastor Kenneth. Gusto ko, Lord, ipangako, ibigay ang aking sarili, ang buong aking makakaya sa paglilingkod sa aking Panginoon kasama ng aking pastor. Pastor, will you please pray for me na maging submissive ako, maging obedient ako sa boses ng aking Diyos sa pamamagitan ng aking pastor. Pastor, will you please pray for me? Yes, I will pray for you. Taas mo lang yung kanan mong kamay. Salamat po. Salamat kapatid. Salamat kapatid. Salamat kapatid. Salamat kapatid. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pastor, will you please pray for me? Gusto ko po pong maging soul winner. Madagdagan pa yung aking knowledge sa pagdadala ng mga kaluluwa, Panginoon, ng kaluluwa sa Panginoon. Lord, please, tulungan niyo po ang mga kapatid. Nandito ako ngayon, Pastor, will you please pray for me na maging matinit pang soul winner dito sa aming lugar. Taas mo na yung kanan mong kamay. Salamat kapatid, salamat kapatid, salamat kapatid, salamat po, salamat. Sa lahat po nung nagtaas ng kamay, inihiling ko po na dyan na lang tayo sa ating mga lugar. Sa inyong mga lugar, kung kaya niyong lumuhod, manalangin sa Panginoon, dyan na lang po sa inyong mga lugar. Sa lahat po ng nagtaas ng kamay, kung hindi nyo kayang lumuhod, dyan na lang po, manalangin tayo. Panginoon,
Hindi ko po alam kung anong ipinagtaas nila ng kanilang kamay. One thing I know, Lord, gusto nila kayong pagsilbihan ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong nilang pagkatao under sa leadership ng kanilang pastor. Lord, maraming salamat po sa church na ito, sa inyong kabutihan sa kanila. Maraming salamat po sa araw na ito, sa pagsiselebrate ng mga araw ng mga tatay. Panginoon, binigyan niyo kami ng mga tatay sa church na ito na someday magiging katuwang ng kanilang pastor. Lord, tulungan niyo sila na patuloy maging humble, na hindi nawa lumaki ang kanilang mga ulo. Huwag niyo po silang pagpalain pinansyal upang inyong magamit sa simbahan ang mga finances na ito. Lord, please, sa may mga negosyo, hinihiling ko po na inyo pang pagpalain sila. Idedicate, Panginoon, ang kanilang mga negosyo sa inyo. Ipagamit nila sa inyo kung anumang meron sila. Sa mga young people, Panginoon, tulungan niyo sila na magpagamit pa ng lubusan sa inyong ministeryo, Panginoon po, sa ministry ng church na ito. Patuloy na nilalapit ko sa inyo, sino man ang nagtaas ng kamay, kung meron silang pangako, Panginoon, tulungan niyo sila na ito po'y kanilang matupad. Maraming salamat po sa araw na ito, sa inyong pagkilos, sa pagturo sa amin mula sa inyong mga salita. Salamat po sa pagpapaliwanag, sa pagliliwanag ng mga bagay na hindi basta-basta nauunawaan ng pagkaraniwang pagtuturo. Panginoon, dalangin ko na anuman ang naituro sa kanila, tulungan niyo sila na may apply ito, maging doers sila, hindi lang hearers, may apply, mai-practice, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na amin pong napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming hiling. Amen. Okay po tayong lahat habang nakapikit ang mata na kayo ng ulo. Narinig po natin habang pinapatugtog ng ating invitation song. Kumusta po tayo sa ating buhay Christian? Soon, nahaharap tayo sa Diyos at magbibigay sulit tayo. Kaya ng question, kumusta ka sa ating buhay Christian? Kung i-rate niyo yung sarili niyo po ang ito, kumusta po ba tayo? Alam niyo po, ang buhay mix sila, kagaya na nasabi kanina umaga, 70 years. At kung lumagpas ka doon, umabot ka ng 80, biyaya po yan ng Diyos. So magbigay oras po tayo para sa ating pong Panginoon. At kung hindi ka pa po maabot dyan, ilang taon na lang ang lilipas, aabot ka rin po dyan. Kumusta po tayo sa paglilingkod? Binibigay ba natin yung para sa Kanya? At kung meron po dito na hindi pa kayo sigurado, balang araw, langit ang pupuntahan niyo. Ang sabi po ng Biblia, si Kristo'y namatay sa krus para pagbayaran ng kasalanan natin. At kung sino po ang inamin niya na meron sa nagawang kasalanan, pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan, at humingi siya ng tulong kay Kristo na daling siya sa langit balang araw, siya po ay pupunta sa langit. Kung meron po dito na hindi pa po sigurado balang araw langit, pwede ba tayong manalangin sa Panginoon? Sabi mo lang, Lord, inaamin ko ako yung makasalanan. Pinagsisihan ko yung kasalanan ko. Linisin niyo po ko sa lahat ng ito. At Lord Jesus, daling niyo po sa langit balang. Ito lang po yung tanging paraan. Ako sasabihin niyo sa huli, sa pangalan ni Jesus, ito lang yung tanging paraan para makapunta ka sa langit balang. Kung hindi pa po kayo sigurado, pwede niyo po kaming mamaya kausapin. Tinuturo po namin yung kasiguraduhan balang araw langit. Ang pagpunta niyo po dito, hindi lang po dahil sa Father's Day. Isa po yan sa dahilan. Pero hindi lang po yan. Nagyayaya po kami ng mga tao dito kasi gusto po namin kayo, ang bawat isa dito, na makasigurado po kayo na langit balang araw. Kung hindi pa po, sabi ng Biblia, si Kristo gusto kanya dalhin balang araw sa langit.
Pwede ba na kung di ka pa sigurado, manalangin tayo ngayon? Inaamin mo ba na meron kang kasalanan? Kung inaamin mo, pwede ba ngayon sabihin mo sa Panginoon, patawad po sa kasalanan ko at dalhin niyo po sa langit para ngayon. Kung hindi ka pa sigurado, pwede ba tayo manalangin ngayon? At sumunod ka sa panalangin na ito na nagtitiwala ka sa Panginoon na balang araw kaya ka nang dalhin sa langit. Kung hindi ka pa sigurado, manalangin tayo. Panginoon, inaamin ko po na ako ay may kasalanan sa inyo. Linisin niyo po ako sa lahat ng ito. At Lord Jesus, dalhin niyo po ako sa langit balang araw. Tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Kayo na pong bahala sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ginawa niyo po yan, ang sabi ng Biblia, mabibigyan ka ng buhay na walang hanggan. At yung kanina, yung relasyon na sinasabi, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. At ang mga anak ng Diyos, pag namatay yan, dinadala yan ng Diyos sa langit. Kung patuloy na hindi niyo pa rin po maintindihan, mamaya pwede niyo po kami gawin sa akin. Willing po kami, naturuan po kayo lahat na balang araw langit po. At kung ikaw, naglilingkod ka na sa Panginoon, kilala mo na yung Panginoon, kumusta yung buhay mo? Kumusta yung buhay Kristiyano mo? Pinaglilingkuran mo ba talaga ang Panginoon sa buhay mo? O nagiging busy ka sa iba't ibang bagay? Maraming pinupuntahan, maraming ginagawa, maraming trabaho, o kumusta naman yung para sa Diyos? Tandaan niyo po, minsan lang ang buhay. At pag namatay ka, haharap ka dito sa Diyos na sinasabi po natin. Ano kaya ang sasabihin mo sa Kanya? Masasabi mo ba na ginawa mo yung para sa Kanya? O mapapahiya ka balang araw? Kasi hindi ka talaga naglingkod sa Diyos. Nagpakasaya ka dito sa mundo, at tapos, kawawa ka naman sa langit. Mas gusto ko na okay, mahihirapan ako dito, ng panandalian, hanggang 70 years old, 80 years old, 90 years old. Pero at least, pang eternity naman, magiging masaya ako. Kaysa naman na nagpakasaya ka dito, tapos pang eternity, mapapahiya ka sa harap ng Diyos. Hindi po maganda yun. Pwede ba na ngayon, ayusin natin yan sa Panginoon. Sige po, manalangin tayo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Blessing po si Missionary Zakal po sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, na yung mga napakinggan namin talaga may pasok sa amin pong puso, sa amin pong buhay. Purihin po kayo, Lord, sa lahat ng bagay nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so thank you po sa inyo. Ito naman, pag-pray natin yung ating offering. Ito naman yung extra na ibinibigay natin para sa Panginoon. Sige, pag-pray ko na po.